Happy Thanksgiving, Canada! Sa araw na ito, ang recipe natin ay buttered roasted turkey. Bago natin umpisahan ang ating pagluluto, sa araw na ito ay gusto mo nang pasalamatan ang aking sponsor, Tumble on Designs, sa aking napakagandang handmade na chopping board. Sa isang malinis na mixing bowl, ilalagay natin ang butter, chopped parsley leaves. Maglalagay din tayo ng dried rosemary leaves. Sunod, ang Italian seasoning, black pepper, asin, at syempre, ang olive oil para sa ganon hindi masunog ang ating butter. At pagkatapos ay haluin natin ng mabuti. Maglalagay rin tayo ng isang pirasong lemon o lime para sa ganon matanggal ang lansa ng ating turkey. Pagkatapos nating mahalo na mabuti, ilalagay natin sa isang tabi. Hugasan naman natin ngayon ang ating turkey. Ang laman loob nito ay ilalagay natin sa isang tabi dahil yan ang gagamitin natin sa paggawa ng ating gravy. Gamit ang isang malinis na paper towel, pupunasan natin ang ating turkey para sa ganon ito ay matuyo. Sunod na gagawin natin ay paghiwalay natin ang balat ang laman gamit ang kamay ko para sa ganon mailagay natin ang ating base. Ang sobrang balat sa may leeg ay tatanggalin natin. At ipagpapatuloy natin na paghiwalayin ang balat at ang laman. Sa isang malinis na roaster, ilalagay natin ang ating turkey. Ang nagawa nating base kanina, yan ang ilalagay natin sa ilalim ng balat. Ipapahid natin sa buong katawan ng turkey, sa loob at labas. Para sa ganon, hindi matuyo ang laman ng ating turkey. Maglalagay rin tayo ng isang pirasong sibuyas, isang pirasong mansanas, dahon ng tanglad o lemongrass. Ang mansanas ay magbibigay tamis sa ating panlasa. Maglalagay rin tayo ng bay leaves, isang buong bawang, at pagkatapos ay tatalian natin ang paa gamit ang dahon ng tanglad. Gilid ng ating roaster, ilalagay naman natin ngayon ang mga laman loob. Maglalagay rin tayo ng bawang. At syempre, carrots. Dahil yan ang gagamitin nating gravy mamaya. At pagkatapos ay babalutan natin ng aluminum foil. Sa ating oven ay pipindutin natin ang bake button. Siguraduhin na ang temperatura ay nasa 350 degree Fahrenheit o di naman kaya ay 177 degrees Celsius. Hintayin natin uminit at pagkatapos ay lalagay na natin ang ating turkey sa loob ng ating oven. Dahil ito ay may bigat na 7.52 kilos, lulutuin natin ito sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Pagkalipas ng 4.5 oras ay ilalabas na natin ang ating turkey mula sa oven. Gamit ang meat thermometer, i-check natin kung ang karne ng ating turkey ay luto na. 185 degree Fahrenheit or 85 degrees Celsius ang tamang temperatura na ang karne ng ating turkey ay luto na. Sa isang malinis na platter, maglalagay tayo ng romaine lettuce. Sa isang malinis na kalan at pansala ay sasalain natin ang mga ito. Ilalagay din natin ang mga laman loob
buto, carrots, at garlic. Magdadagdag din tayo ng isang bowl ng chicken broth o chicken stock. Sa ating cooktop, pipindutin natin ang power button. Sunod ang power selector. Pipiliin natin sa maximum temperature para sa ganon mabilis itong kumulo. Gamit ang adjustment button, pahihinaan natin ang temperatura. Gamit ang sandok, magtatanggal tayo ng mga langis para sa ganon hindi maging oily ang ating gravy. Maglalagay tayo ng asin o salt. Pati na rin ang ground black pepper o paminta. Sa ating bowl na may tubig at cornstarch, haluin muna natin na mabuti bago natin ilagay sa ating gravy. Depende sa iyo kung gaano kalapot ang gusto mo. Haluin lang ng mabuti para sa ganon hindi masunog ang nasa ilalim. Sa isang malinis na bowl at pansala, sasalain na natin ang ating gravy. Ito na ang napakasarap na homemade turkey gravy. Maglalagay din ako ng mga prutas sa ating turkey platter tulad ng cranberries, mga prutas na dagdag tiko